So mga tol, matapos pong sumabog ang balita kahapon na pumirma si Naoya Inoue kay Excellency Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia ng sponsorship contract na worth 3 billion yen o katumbas ng 1.2 billion peso sa pera natin bilang ambassador ng Riyadh season. Dagdag pa sa balita mga tol, bagamat sponsorship lang umano ang pinirmahan ni Naoya Inoue, mapapalaban din umano si Naoya Inoue sa Riyadh. Kumbaga, doon na rin umano yang papunta. Naiisip nga po ng mga fans mga tol, maging mga eksperto sa boxing, na mukhang aakit na daw ng 126 pounds si Naoya Inoue. At ang isa daw nangungunang kandidato para labanan si Inoue ay itong si Nick Bull, ang kasalukuyang WBA Featherweight World Champion. At usap-usapan din mga tol, ang laban ng Gervonta Tank Davis versus Naoya Inoue sa hinaharap. Pero iba po yung pananaw ni legend Timothy Bradley. Ayon po kasi sa isang podcast mga tol, sinabi ni Timothy Bradley na hindi daw siya naniniwalang lalaban si Inoue sa Riyadh, Saudi Arabia. Hindi naman umano fight contract ang pinirmahan ni Inoue kay Turki Al-Alsik, kundi isang sponsorship, ambassador ng Riyadh season. Para kay Bradley mga tol, sa Japan pa rin umano lalaban itong si Inoue at susuotin lang daw yung brand ng Riyadh season. Kumbaga mga tol, ilalagay lang sa damit yung print ng Riyadh season o kaya naman sa short ni Naoya Inoue. Naniniwala nga din po si Timothy Bradley mga tol na ang makakalaban daw ni Inoue sa susunod na taon ay ang kapwa Hapon na si 3 Division World Champion Junto Nakatani, at yan daw talaga ang laban na gusto makita ng mga tao. Naniniwala din si Bradley mga tol na si Junto Nakatani lang daw ang kayang makipag-compete dito kay Naoya Inoue. Matangkad daw kasi si Junto Nakatani, malakas at magaling sa counter punch. Kaya kapag nakapasa daw si Inoue sa laban niya sa December 24 kontra kay Sam Goodman, si Nakatani daw ang susunod na makakalaban ni Inoue at gagawin daw yan sa bansang Japan. Bukod yan, sinabi din ni Timothy Bradley mga tol, hindi daw siya naniniwala na 3 billion yen or 19 million US dollars ang bayad kay Inoue. Insider daw siya mga tol, kaya alam daw niya ang numbers pagdating dyan. Pero ayaw lang umano niya sabihin mga tol kung anong exact amount dahil hindi naman daw niya business yan. Pero ayon naman sa ibang expert mga tol, pinatikim na daw agad si Inoue ng limpak-limpak na salapi ng kamahalang Turki Al-Alsik at baka sa susunod, baka fight contract na daw ang permahan ni Inoue. Kumbaga mga tol, parang ipinapakita lang daw ng prinsipe ng Saudi Arabia na kaya nilang tapatan ang kinikita ni Inoue sa bawat laban. Kung hindi tayo nagkakamali mga tol, yung pinakamataas na kinita ni Inoue, halos 7 million US dollars. Kaya yung pinaperma sa kanya ni Turki Al-Alsik ng 19 million US dollars, talagang papatusin niya ni Inoue. Parang 3 hanggang 4 na laban na yan ni Inoue mga tol. So patikim pa nga lang daw yung 19 million US dollars. Baka daw sa susunod, mas malaki pa daw ang ibigay dito kay Naoya Inoue kapag pumirma ito ng fight contract. Sa kabilang banda naman mga tol, shinaring naman po ni former 3 Division World Champion General Casimero ang litrato ni Naoya Inoue at Turki Al-Alsik sa page niyang Cuadro Alas It's My Boy. At sinabi sa caption mga tol, "Let's go Monster." Dagdag pa ni Casimero mga tol, malapit na. So parang sinasabi po dyan ni Casimero mga tol na malapit na silang magtuos ni Naoya Inoue dahil pumirma na si Inoue kay Turki Al-Alsik. Ayon naman sa mga fans mga tol, kahit daw hindi na makalaban ni Casimero si Inoue, basta makasama lang umano sa card si Casimero sa Riyadh season, malaking impact na daw yan pag nagkataon. So para daw mangyari yan mga tol, kailangan daw gumawa ng paraan ng manager ni Casimero. Total, wala naman daw promoter ngayon si Casimero at tapos na ang kontrata niya sa Treasure Boxing Promotion. So pagkakataon na daw yan ng manager ni Casimero mga tol na ilakad daw si Casimero sa Riyadh season.